12-2. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang, Miyerkules po ngunyan, petsa 27 sa bulan ka Nobyembre 2024. Ini ang bareta alas 12 asin kami ang sindong mga magiging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Daingiba. Headlines kan sa tuyang darakulang mga bareta sa lado lokal. Ligtas Christmas, nakatalaan na to karon sa gigibo na press conference kan DOH Bicol sa Disyembre 3, 2024. Stakeholder Summit tanganing dangugon an boses kan publiko manungod sa problema sa trapiko sa Legazpi City. Ipigbubusol ni Kagawad Luis Gutierrez. Apat na establishmento sa Bicol Region tinawanin pagmidbid kan dole sa pagikan Department o kaya Occupational Safety and Health Center kan ahensya. Committee hearing sa Sangguniang Bayan Candaraga Albay may kinaaraman sa aligasyon na dainan nin kwartaan munisipyo Candaraga gigibuhon sa aga. Sa Baretang Nasyonal, headlines, disbarment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte isinumiter na sa Supreme Court. Pangapuda na maglansar nin panibagong EDSA People Power dai kaipuhan ngunyan dahil mas dakol na dapat inuto na problema ang gobyerno. Anomalya sa importasyon ng bagas kan Duterte administration sinirip sa Kamara. Dating Presidente Duterte sinulsulan ang AFP na magkupdetat kontra sa Administrasyong Marcos. Sa ibang nasyon, Russia pinalayap ang British diplomat sa indang nasyon dahil sa pang-iispiya. Baretang Sports, Gilas Pilipinas, opisyal ng makawat sa FIBA Asia Cup 2025. Sa detalyos po ko sa tuyang mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Bilang preparasyon kan Department of Health Bicol sa nag-adang-adang nakapaskuhan, sarong press conference ani pinapod kan Department of Health Bicol Center for Health Development may kinaraman sa Ligtas Christmas sa Disyembre 3, 2024. Ang pagtiripong gigibon sa La Roca Veranda Suites and Restaurant, Legazpi City sa nasabing petsa alauna nin pagkahapon. Kapanginutan ka mga ralangkaw na opisyal kan DOH Bicol CHD na papartisiparan man kan lokal na media personalities ang aktibidad. Ang Ligtas Christmas Campaign may kamautan na magiyakan ang publiko sa mga madali asin doable na mga pagi tanganing ligtas na maisilibrar ang holiday season. Katuwang man kan DOH sa kampanyang ini, ang iba pang sangakang gobyerno, arog kan DILG, DTI, BFP, asin PNP. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Para malakas ang immune system, magtiwala sa Pro. Immune Pro. Ipigbubusol ni Kagawad Luis Gutierrez, Pamayokan Committee on Public Utilities and Energy sa Sangguniang Panglungsod kan Legazpi na magkondisir nin Stakeholders Summit. Sa entrevista kan DCGB News kay Gutierrez, sa iyang sinabi na sa paagi kan summit magkakaigwanin pagkakataon na maipahayag ang manlain-lain na concerns kan publiko may kinaaraman sa problema sa trapiko sa syudad kan Legazpi. Ini kasunod kan magabat na bulos kan trapiko sa syudad lalo na sa rush hour. Mientras tanto, nagpasarman nin resolusyon an opisyal kung saan ipig-enganyar ang mga tricycle drivers na salidahan nin tempered glass an sa indang windshield mantang bako man ini mandatory. Sa ngunyan, padagos pa ining pinagaadalan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Apat na establishmento sa Kabikolan ang tinawan kan Department of Labor and Employment nin Odole
sa paagi kan Occupational Safety and Health Center kan ahensya ninaonra sa 13th Gawad Kaligtasan at Kalusugan sa National Awarding Ceremony kan Nobyembre 22, 2024 sa Radiation Blue Hotel sa Cebu City. Ang award nagrekonosir kan sa idang signifikanteng esforsos sa pagtaonin prioridad sa kaligtasan asin salud ka mga individual asin mantiniron ang ligtas na workplaces. National Gold Award Industry category an AP Renewables mantang ang Philippine Gold Processing and Refining Corporation asin Quantities Enterprises Incorporated ang tinawan man ni National Silver Award sa nasabing kategorya. Mientras na palayaman na yun ni Tio Edgar, tinawan ni National Bronze Award sa Microenterprise category. Kasabay kini tinawan man in komendasyon ni Dolly Bicol Regional Director Imelda F. Gatinao ang mga awardees asin tinawanin doon ang importansya kan ligtas na workplace o lugar na pagtatrabahuan asin salud bilang pundasyon kan pag-uswag. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Newsep Z Plus. Now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon. Magkakaigwanin committee hearing sa aga ang sangguniang bayan Candaraga Albay may kinaaraman sa aligasyon na dainanin kwartaan munisipyo Candaraga. Sa entrevista kan DCGB News kay Kagawad Pilo de Lumen, katuyuhan kaini na malinawan ang mga Daragenyo asin matauanin pagkakataon an manlain-lain na komite na makapagpresentar kan sa indang mga dokumentos. Enot nang nagbutwaan issue matapos ang privilege speech ni de Lumen kung saan ipinahayag kaini na base sa iyang mga nakalap na impormasyon, dakol ang dai na babayadan ng mga suppliers asin napapasweldo ng mga job order workers kan munisipyo. Sinabi niya na imbitado ang manlain-lain na komite asin department heads kan munisipyo para sa nasabing pagdiripon. Sa iba pang baretang lokal, naging mataryumpo ang ginibong seminar workshop on environmental protection with iron bamboo planting activity na isinulong kan Rotary Club of Legazpi North sa pangenot kan sidang presidente na si Mary Nacional Uwarde sa pagipagtabangan sa Lakay Kalikasan Farm. Sa tabang kan Agricultural Training Institute o ATI Bicol, tinawan ng vegetable seeds asin mga babasahon may kinaraman sa organikong pag-uma ang mga partisipantes. Nairas man sa nasabing aktibidad ang mga importanteng tema arog kan waste management and utilization, iron bamboo characteristics, benefits and usages, importansya kan black soldier fly, asin ang bilang alternative livestock feeds, sustainable livelihood asin environmental benefits, bentahe kan pag-enroll sa National Coconut Farmers Registry System asin pagmiyembro sa ASEFCO o Albay Coconut Entrepreneurs and Farmers Cooperative. Sarong rockfall event ana irehistro kan FIVOC sa Bulkan Mayon. Ini base sa pinakaultimong datos kan ahensya ngunya na aldaw. Na irehistro man an 552 tonelada kan sulfur dioxide kada aldaw, mantang padagos pa an ground deformation. Sa ngunyan mantinidong nakabandera an alert level 1 status sa Bulkan Mayon mantang mahigpit na ipinagbabawal an paglaog sa 6 km permanent danger zone. Padagos man pigaabisuhan kan FIVOX ang mga residente na maging alerto asin sumunod sa mga abiso kan mga otoridad. Dakulang onra para kay punong barangay Glenn J. Barcelon ang pagmidbid sa barangay Dapdap, Legazpi City bilang 100% smoke-free barangay hall ngunya na taon. Sa entrevista kan DCGB News kay Barcelon sa iyang sinabi na nagkapirang taon ng pigmimidbid kan Legazpi Smoke-Free Committee ang ng barangay para sa nasabing pagmidbid. Kasubanggi, pigresibi kan opisyal ang nasabing award sa Legazpi Garden Hotel and Convention Legazpi City sa pangenot ni Smoke-Free Committee Chairman asin City Mayor Alfredo Garbin Jr. Katakod kini nagtutubod man si Barcelona na dahil ini mangyayari kung bako dahil sa pagtarabangan kan sa iyang mga pagiriba sa konseyo asin mga residentes kan sa indang barangay. Nag-surrender na sa mga otoridad ang sarong miyembro kan Communist Terrorist Group o CTG sa probinsya kan Masbate.
An aktibidad pinanginutan kan mga personahes kan San Fernando Municipal Police Station sa irarom kan Masbate Police Provincial Office kasuhapon. Sa impormasyon ay pinaluwas kan PNP Regional Office 5. Ang dating rebelte, Minidbid, na alias Manoy, 35 anyos asin dating affiliated sa milisya ng Bayan Squad 3, Platoon 1, Kilusang Larangan Guerrilla North, Sub-Regional Committee 4. Sa pag-surrender kay ni sa gobyerno, makakaresibi ininin ayuda sa irarom kan Enhanced Comprehensive Local Integration Program na minasuporta sa mga dating rebelde para sa pagbagong buhay. Sa ngunya, nasa kustudya na inikan San Fernando Municipal Police Station para sa debriefing, dokumentasyon, asin magkakanigong disposisyon. Mga tugang primerong parte po yan, estudyang bareta alas 12, mga bareta niya sa lado, lado lokal. Ang bareta niya sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa siniba pa, makalis lamang po kani. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate in Barangay Espinosa, Masbate City. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. New Surf Fabcon Fresh and Bloom. May 3 times amoy pawis shield. Kaya, Kahit pawis blooming bango sa Surf Fabcon. based on lactase and select fabric versus detergent powder only. Surf! Ang ibang energy drink nagpopromisa nin kusog pero arog lang kanian kaya. Ang kaipuhan mo arog kani. Bakgong Predator Energy Drink. Rule your kingdom. 17 pesos sana. Predator Energy, now available in the Philippines. Now sells for only 17 pesos SRP. Buy now. Figaro, Figaro.
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Sa bareta niya ito sa Lado Nasyonal, ipinahayag kang Korte Suprema na nakaresibi ini nin anonymous disbarment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang reklamo may kinaraman sa patakot kang Vice Presidente kontra sa bangkay ni dipuntong Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ipinahayag ini ni Attorney Camille Suting, tagapagdaram kan Supreme Court, kanaputon ko nakaresibi ng Korte Suprema din anuman na petisyon para i-disbar si Duterte. Sa ngunyan, wala pang ginibong aksyon ang Supreme Court may kinaraman sa reklamo sigon kay Attorney Ting. Magiramduman na sa sarong press conference kan October 18, ipigiras ni Duterte na minsan sinabihan niya si Senador Jaime Marcos sa indang group chat na itatapok niya ang bangkay ni dating Presidente Marcos Sr. sa West Philippine Sea kundi ay mapunduan pagbanat sa iya kan administrasyon. Dapat nang punduhon ang pangapuda na maglansar nin panibagong EDSA People Power. Kasimbagan ini ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa apelasyon ni dating presidential spokesman Harry Roque sa publiko na suportahan si Vice President Sara Duterte asin magtiripon-tipon sa EDSA. Initanganing ipahayag ang pagkontrata o pagkontra sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sigon kay Senate
o Senador Estrada na magdadarasa na ang apelasyon ni Roque nin pagkawaragas ka namamanwa ang Pilipino. Sinabi niyang supisyente na an EDSA People Power 1 asin 2. Kaya dai na dapat masundan nin panibagong people power. Tinaawanin doon kan senador na dai ini kaipuhan sa ngunyan kan nasyon dahil mas dakol na dapat inuto na problema ang gobyerno. Mientras tanto, nagpahid din kamunduan si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson kan murang pagkain super committee kang Kamara de Representantes na daay pa naresolbiran ang biggest agricultural price manipulation case may kinaraman sa importasyon ng bagas durante kan administrasyong Duterte. Sa pagdangog kan super committee, tinaawanin doon ni Salceda ang pangangaipo na magkaigwaning paninimbagan sa pagpalyar na mapugulan ang mga kartel na aprobitsaran ang food supply ka nasyon. Sigong kay Salceda, kinontrol kang pribadong sektor ang importasyon ng bagas asin pigmanipular ang import permit na nagdaranin pagitaas kan presyo nin bagas kan 2018 o minabot sa 8 pesos kada kilo. Sa pagatid-atid ni Salceda, nasa 88.6 billion pesos ang economic loss dahil ang digdi. Napundos na ini matapos na maging lay ang rice tarification law kan 2019 kaya dahil nagaipuanin permit para makapag-importa ng bagas. Sigong kay Salceda, bako pang malinaw kung si Ise ang nakinabang sa rice importation permit na itinao ka ng NFA sa nasabing 2 taon. Sigon pa sa kongresista, inaprobitsaran man kang kartel ang ginibong pagbalyo kan NFA nin pondo para sa pagbakal ng paroy sa pagtaon ng suporta sa mga paraoma asin mabayadan ng utang kan mga ini. Ipinag-orden ni Salceda sa committee secretariat na magsurat sa Department of Justice o DOJ asin Office of the Ombudsman para maaraman kung igwang naisangat na kaso sa Duterte era rice price manipulation scandal, siring man kung may naisangat na kaso laban kay dating NFA Administrator Jason Aquino. Garong nangapuda na nin kudita si Presidente Rodrigo Duterte kontra kay Presidente Bongbong Marcos na inapod niyang drug addict. Ini ang hagyat ni Duterte sa Armed Forces of the Philippines kasabay kan apelasyon sa militar na proteheran ang konstitusyon. Sigon sa dating presidente, palpak ang administrasyon sa Pilipinas. Ngunyan asin daing si Isay man na makurihir kay Presidente Marcos o House Speaker Martin Romualdez kudi ang militar sana. Hinapot man ni Duterte ang militar kung ipagpapadagos pa kaini ang pagsuporta sa Marcos administration kung drug addict man ang presidente. Ang hirit kan dating presidente nag-ugat sa pagbatikos kan mga supporter kan sa iyang aki ni si Vice President Sara Duterte na nagtiripon-tipon sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan naka-confine ang sa iyang OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. Bakosok na ginastigo ni House Deputy Majority Leader as in Party List Representative Erwin Tulfo ang Department of Agriculture o DA dahilan sa kawaranin aksyon kanahensya para mapababa ang presyo kang bagas apisar kan ipinapotob na hababang taripa sa bagas asin pagbaba kang presyo kini sa pangkinaba ng merkado o world market. Sa ginibong pagdangog para sa murang pagkain super committee kan House of Representatives na binilog sa paagi kan House Resolution number 254 ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kinwestiyon ni Tulfo ang DA kung nata dahil nagbababa ang presyo kang bagas maski na sigon sa monitoring hababa ang presyo kani sa world market. Apera padigdi ang mas hababang taripa sa bagas na 15% na sanagikan sa 35% base naman sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kinumpirmar man ni Yusek Asis Perez kan DA na hababa naman ang gad ang presyo kan bagas sa world market. Asin maging sinda nagangalas man kung nga taday nagbababa ang presyo kan bagas sa merkado. Pero dahil nagustuhan ni Tulfo ang simbag kan opisyal dahil garong wara nin pigigibo ang ahensya para aksyonan ang problema. Sanibuwersa na man iba-ibang ahensya kan gobyerno sa pagpapautob kan lay may kinaaraman sa naging patakot ni Vice President Sara Duterte kontra kina Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos asin House Speaker Martin Romualdez. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Justice Undersecretary Jessie Hermogenes Andres na bako personal na aksyon
ini kan gobyerno. Siring man, kaipuhan na pakasugon ang mga institusyon kan gobyerno asin isulong ang konstitusyon. Sigon sa opisyal, sarong pagkakataon man ini para ipahiling sa publiko na daing pigpapaorog ang lay asin papanimbagon ka ini ang mga mapapatunayan na nagkasala. Sinabi niyang kunday ipapautob ang lay sa mga poderoso asin maimpluwensyang tao ano pang klaseng gobyerno igwa ang nasyon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, pinalayap kan Russia ang British diplomat na nagtatrabaho sa embahada sa Moscow dahil sa pigsasabing pang-iispiya. Sigon sa Russia Federal Security Service o FSB na tinuyok ang British diplomat ang pagtataonin sala na impormasyon para makalaog sa nasyon asin mag-ispiya. Ang ginibo kaining pang-iispiya malinaw na bayolasyon sa ley kan Russia. Dagdag pa kan FSB na igwasindang magabat na ebidensya may kinaraman sa nasabing pang-iispiya kaini na nagbugtak sa peligro sa Russia. Dalan digdi binawi kan Russian Foreign Ministry ang diplomatic accreditation kaini asin sinugo na maghali na sa nasyon. Ini na ani kaduwang insidente na igwang empleyado kan British Embassy na nang-iispiya na ang primero kan Agosto asin inapod man kan Britanya na baseless ang nasabing aligasyon kan Russia sa sainda. Baretang Sports, opisyal ng makawat sa FIBA Asia Cup 2025 ang Gilas Pilipinas, nagigibuhon sa Saudi Arabia sa bulanin Agosto sa masunod na taon. Ini matapos na daogon kan New Zealand ang Chinese Taipei sa score na 81-84 sa home court kan New Zealand. Matapos ang pagkadaog kan Taiwan, sigurado na ang pwesto kan Pilipinas sa top 2 sa Group B, nakaipuhan pang makaabot sa torneo sa bulanin Agosto. Igwa ng 4 na gana asin wara pang daog ang Gilas kan tambakaninda ang Hong Kong sa score na 93-54 kan Domingo sa Mall of Asia Arena. Laog naman ang New Zealand Tall Blacks kan daogoninda ang Chinese Taipei asin makuha ang record na 3-1. Sa masunod na taon na torneo, gusto kan Gilas na ma-improve. An sa indang ikasyam na pwesto ka ito sa FIBA Asia Cup sa Jakarta kan 2022. Babaloon kan Gilas Pilipinas, naagawon ang Corona sa Australia, na iyo ang defending Asia Cup champion. Kaibahan man na nakalaog sa FIBA Asia Cup ang Japan, asin ang Saudi Arabia bilang host country. Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, Andy ang imbensyon sa Estados Unidos na pigdisenyo para mabawasan ang mga heat-related injuries asin nagagadan. Ang Andy nagagamit bilang epektibong personal protective equipment na nagtataon ng proteksyon bilang mga vests asin helmets asin kayang magtaonin mga bagong estratehiya tanganing maibitaran ang heat stress. Kompleto ninin 100 sensors na kayang makasukol kan temperatura, sweat rate asin iba pang physiological parameters. Sa kunyang pigagamit ini kan mga researchers sa Arizona State University asin iba pang universidad sa bilog na Kinaban. Storyang naiiba. Sarong robbery suspect ang nadakop kan mga pulis dahil sa sulog kaining makulay na underwear kan siya ang nang-hold up sa sarong shop sa New York, USA. Sa CCTV footage kan shop, may hiling ang ikatulong suspect ang nakasulog nin low-waist na pantalon kaya nahiling ang underwear kaini na may print na R1990. Ang CCTV footage ang pinawagas sa publiko kan mga otoridad para mahanap ang mga suspect. Sarong anonymous caller ang nagpangaran sa ikatulong suspect asin itinao ang address kaini dahilan para tulos na madakop ini. Sa ngunyan, nakakulong na ang mga suspect o unsuspect asin nagahalat na sa nakan arraignment sa federal court sa Brooklyn, New York, mantang pigahanap pa niya ang mga kasabwat.
Nobyembre 27, kan taon 1932 o 1932, kanamundag sa Concepcion, Tarlac, si dating Senador Benigno Simeon Ninoy Aquino Jr. sarong pamosong politiko asin leader kan oposisyon. Si Ninoy anhali sa pamilya ka mga politiko kung saan ang sayang lolo nagserbi kay Presidente Emilio Aguinaldo asin ang sayang ama ang tauhan ninda dating Presidente Manuel Quezon asin Jose P. Laurel. Sa edad na 22 anyos, siya ang pinakang-aki na alkalde kan Concepcion, naging vice-gobernador sa edad na 27 anyos, gobernador sa edad na 29 anyos, asin sa istorya kan Pilipinas, siya ang pinakang-hoben na nailihir na senador sa edad na 34 anyos. Si Ninoy ang nagadaan kan Agosto 21, 1983 matapos na badiloon sa iyang payo pag-abot sa Manila International Airport na sa ngunyan inapod ng Ninoy Aquino International Airport. Bangatugang yan na po ang kabilugan kan sa tuyang bareta alas 12 mga baretang tinipan na singkinalap sa DCGB News Base sa nakalis na 6 oras. Sa pakaran ka nakatuwang niya to sa pagsurat kan mga bareta, Jenny Matibalyaran, Angel Mostaza at Chiring Manyaon sa newsroom si MJ Jaresco. Lado Technical, kasabay nato si Ronald Baldo. DCGB Social Media Department, katuwang tayan si Jerome Nico Martinez, ang tuya pong IT. Bantang sa pangaran po ka mga nakaibanan tang nagantabay dyan sa sendang mga radio sets sa 729 kilo sa pitang ka mga radyo sa mga nagantabay as nagiling sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel asin sa DCGB Live App asin sa iba pang internet radio. Sa pangarap mo kang bilog na tropa kang Mega Force Patrol, kami po ang sino mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardela, daing iba, thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, diskarte